Hello SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Sir Felipe Asuncion. Hi sir. Sabi niya, Ma'am, may tanong po sana ako. Yung tungkol po sa ECC, paano po maka-avail? Sana po maipaliwanag niyo po sa amin. Salamat po. Number 1, ang Employees Compensation Program po, ito po ay isang programa na i-design po ng government para sa ating mga public and private employees. Kasama na po dito ang mga self-employed members. No? Kung sakali po na magkasakit or namatay na related po sa kanilang trabaho. Ang easy po pasok po dito ang mga employed, kasambahay, at self-employed members. Hindi po kasama dito ang voluntary members at OFW land-based kasi wala naman silang contributions under EC or Employees Compensation. Number 2 po, magkano naman ang contributions nito sa SSS EC? Kapag po yung salary mo ay nagre-range po siya ng 14,749.99 below, ang iyong EC contribution ay 10 pesos po monthly at sagot po ito ni employer. Okay? Kapag naman ang iyong salary ay nagre-range po from 14,750 pesos onwards, ang iyong EC contributions monthly kay SSS ay 30 pesos at sagot din po ito ni employer mo. Number 3 po, ano naman ang mga benefits under EC? Meron pong 3 types ito guys. Temporary total disability, permanent total disability, at permanent partial disability. Sa EC po, kapag member ka dyan at ang iyong death ay pasok po or related po sa trabaho, meron din po itong funeral benefits and death benefits na makukuha po ng iyong beneficiary maiiwan. Number 4, iano naman ang mga cases or accident na masasabi natin na ito ay work-related. Number 1, kapag ito po ay nangyayari sa iyong workplace, no, habang nagtatrabaho ka. Number 2, while performing official functions. Number 3, outside of the workplace but performing an order or instruction of the employer. Let's say for example, ikaw ay isang messenger, no? So lumabas ka dahil may mga documents kang inaasikaso sa labas, tapos na-accident ka. So that is work-related pa rin. Number 4, when going to or coming home from work. Let's say for example, tapos na yung duty mo guys at umuwi ka na. Kaso nabundol ka ng jeep, no? So that is still counted as work-related. Basta po, wala kang ibang pinuntahan. Let's say for example, after mo mag-office hour, pumunta ka sa ka-office mate mo, nag-inuman kayo doon, bago ka umuwi, doon ka na-disgrasya, so hindi na po counted yan. Example ko dito guys before meron kaming employee, napapasok pa lang siya sa trabaho. So galing siya sa bahay niya, nung pasakay na siya ng jeep para pupuntang office, biglang nabundol siya, no, natamaan yung kanyang legs. As in, na-hospital talaga siya nun guys at ilang buwan siyang hindi makalakad. So, yun po ay work-related. Meron siyang na-claim na EC sa SSS. Okay po? Number 5, while ministering to personal comfort. Number 6, while in a company shuttle bus. For example, na-accident yung shuttle nyo. So, that's still considered as work-related. No? Pwede kayo mag-file din ng EC sa SSS. Okay? And the last one, during a company-sponsored activity. Let's say meron kayong Christmas party o kaya team building, no? And then doon sa activity nyo sa team building ay nagkaroon kayo ng disgrasya doon. May na-fractured, may nabalian, no? So that is still considered as work-related. Makakapag-avail po kayo ng EC sa SSS. Number 5, kailan ba dapat pinafile ang EC? So EC claims must be filed within a period of 3 years. Kapag sickness po, yung 3 years mag-start po yun from the last confinement. In case of injury naman, from the time of the incident. In case of death, from the date of death. Number 6, saan naman mag-file ng EC? Para po sa ating mga employed members, ikaw as an employee, meron ka ring obligation dapat within 5 days, i-notify mo yung employer mo with regards to your illness, your injury, or your accident.
Para naman sa mga self-employed dyan, pag mag-file kayo guys ng EC, kailangan po mismo sa SSS branch kayo mag-file. At tandaan nyo po, meron po itong EC logbook, no? Employees Compensation Logbook. So dito sa EC logbook na to guys, nandun yung mga details like name ng employee, SSS number, date of accident, time of accident, at nandun yung mga details kung ano yung nangyayari. And dapat may signature po yun ng inyong HR representative or sino man yung representative ng company nyo sa SSS. So, meron po dito mga nag-file po ng EC at hinahanapan po sila ng EC logbook. So, itong EC logbook guys, alam naman to ng employer nyo at ano lang to, sobrang dali lang gawin ito. Hindi talaga siya kailangang formal, no? So, sa akin before, notebook lang yun guys, yung EC logbook ko. Tapos, yun lang yung mga simpleng details lang na kailangang, mga details po na kailangang malaman ni SSS tungkol doon sa nangyari mo na illness, accident, or death which is work-related. Alright po, SSS members. So, yun po ang employees compensation under SSS. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.